At sana po tama po yung grammar. Nagtatanong po ako eh. So, the mother of misery and the mother of mercy. So, dapat po yan the forsaken mother. Pero gusto ko pong mai-elaborate po yung dalawang karakter po dyan. At sana po makarelate po tayo ngayong gabi. Amen? So, buksan po natin sa aklat po ng Genesis. Genesis chapter 16, verses 11 to 16 na lang po. Genesis chapter 16, verse 11 to 16. So, babasahin ko po sa inyo. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, shall bear a son, and shall call his name Ishmael. Bakit daw po? Because the Lord had heard thy affliction. Ang Panginoon po hindi bingi sa ating mga pinagdaraanan. In verse 12, And he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him. He shall dwell in the presence of his brethren. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. Andito yung attributes ng Panginoon, yung Elroy, God sees. For she said, Have I also her look after him that seeth me? Wherefore the well was called Beerla Hairoi. Behold, it is between Kadesh and Bered. And Hagar bare Abram a son, and Abram called his son's name, which Hagar's bare Ishmael. And Abram was 80 and 6 years old, when Hagar bare Ishmael to Abram. Tayo po'y manalangin. Panginoon, unless Lord na ang iyong presensya, kapangyarihan, ay hindi po sumaamin, wala po kaming ma-accomplish. There will be no revival, Panginoon. Kaya nga po, kami po, Panginoon, ay kumikilala sa iyong attributes na ikaw, Panginoon, ay may kakayanan na magbago ng sitwasyon, magbago ng kaluluwa, magligtas ng kaluluwa, at mag-transform, Panginoon, ng aming po mga pag-uugali. I pray, Lord, na kayo po ang mabigyan namin ng parangal, kaya nga po nagpapasalamat kami dahil malaya kami makapangaral ng inyong pong salita at makarinig. Sa pagkakataon na ito, Panginoon, nais ko po na humingi ng pagpatawad, paglilinis ng aking puso at isip, so I can be effective, Panginoon, in proclaiming your word. I pray, Lord, na maghamon ka, Panginoon, ng bawat nanay ngayong gabi, maghamon ka ng bawat mananampalataya ngayong gabi. At the same time, Lord, magbigay ka po, Panginoon, ng pagtatama sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Lord, kayo po ang makita. We pray, Lord, and we are begging for the power and moving of the Holy Spirit. Sawayin mo si Satan, Panginoon, na nais gumawa ng mga pang-disturb upang hindi kami makapag-focus sa inyo pong salita. Panginoon, ang aming dalangin, kumilos ka sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. So, maring na po makaupo lahat. So, nabanggit pala ni Pastor na natakal daw pala ng mga ladies to. Napag-aralan ko na po. So, andito naman na po Pero makita po natin, kung titignan natin, si Hagar ay isang litrato ng isang nanay na ginawang panakip butas. Okay? Pangit man sabihin, pero yung po yung nangyari. Puno ng kalungkutan sa buhay. Naranasan na ba natin maging panakip butas? Diba? Hindi to hugot pero parang tayo yung ginawang lang, para maibsan lang yung tapos pag okay ng lahat, okay na, babay na. Now, what does the name Hagar mean? Ang ibig sabihin ng Hagar, it means flight, forsaken. Hagar is primarily a girl's name of Hebrew origin meaning flight. Hagar was a prominent, pag sinabing prominent, kilala, biblical figure in the Old Testament and the handmaid of Abraham's wife, Sarah. So, ito pong si Hagar ay slave po ni Sarah, or in short, katulong nila. Hagar also is a bondwoman. Pag sinabing bondwoman, alipin or slave. Dito po, in Genesis chapter 16 verse 1, makikita po natin dito yung problema. Okay, tignan po natin yung problem. Genesis 16 verse 1, Now Sarai, Abraham's wife, bare no children. Ibig sabihin, hindi magkaanak. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. So, ang problema po dito, yung pinaka-asawa po ni Abraham na si Sarah, hindi po magkaanak. So ito po yung problema.
No, kapag tayo may problema, of course, meron tayong plano. Minsan, ang plano natin, solusyonan ito. Minsan, hindi sa tulong ng Panginoon. So this time, in verse 2, nag-take over po ang flesh ni Sarah. So tignan po natin yung plano, kaya po siya naging miserable. Alam niyo po, magiging miserable tayo kapag pinlano natin yung ating mga plano sa ating flesh. In verse 2, sabi ng Bible, "And Sarai said unto Abram, Behold now, the Lord had restrained me from bearing." Pinangunahan niya yung Panginoon. Sabi ni Sarah sa asawa niya, Abraham, pinigilan na ako ng Panginoon magkaroon ng anak. No, tinuldukan niya na po yung sarili niya, no? Marahil tayo, tinutuldukan natin yung sarili natin. Sabi po dito, "I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her." And Abram hearkened to the voice of Sarai. So sabi ni Sarah, ganito na lang solusyon natin para hindi tayo nalulungkot. Punta ka doon sa katulong ko para magkaroon ka ng anak sa kanya nagkaroon ka ng anak sa akin sa pamamagitan niya. Kung titignan po natin, hindi po ito normal eh. Biro mo, kayo, family, may takot sa Diyos, yung asawa mo papamigay mo sa iba. So hindi magandang solusyon. Maling plano. At makikita pa po natin dito sa verse 3, "And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, and Abram to be his wife." Ito naman si Abraham, sumunod sa kanyang asawa. Alam niyo po in verse 3, nakalimutan po nila dito, manalangin. Yung I pray po dito, hindi to literal na nanalangin talaga sila eh. Yung I pray po dito, decision making. So dito po makikita natin, may problema in Genesis chapter 16 verse 1, pero yung plano, wala sa kalooban ng Diyos. Baga sabi ni Sarah, or ni Sarai, hindi na ako manganganak. Pinangunahan ng Diyos. Ang ginawa niya, tinulungan niya yung Panginoon eh. Tinulungan niya yung Panginoon, pinangunahan niya yung Panginoon, which is ang Panginoon dapat magbibigay ng solusyon. Nakalimutan po nila yung tinatawag na pananampalataya sa Panginoon na ang Panginoon, ang kanyang specialty is doing the impossible things to be possible. Mga kapatid, sa mga nanay po na nandito, ano man ang problema po natin, lagi nating tatandaan, God's specialty is doing the impossible to be possible. Kaya minsan nagkakraming tayo sa buhay po natin. Now, ano-ano yung mga bagay na makikita natin sa chapter na ito na pwedeng makapagbigay ng hamon sa ating po mga nanay? Bago po ang lahat, Happy Mother's Day po sa inyo. Hindi po matawaran ng pag-aasikaso nyo po sa amin. Aside po dito, ano yung mga bagay na makikita natin sa chapter na ito na pwedeng makapagbigay ng hamon sa ating mga nanay na magpatuloy sa pagiging ilaw ng tahanan? Mga kapatid, hindi dahilan, o mga nanay po na nandito, hindi dahilan ng matindi ang problema natin, titigil po kayo sa pagiging ilaw ng tahanan. Makikita po natin dalawang klase ng nanay. Now, sa buhay po ni Hagar, in Genesis chapter 16 verse 4, makita natin Hagar's marriage to Abram. Alam naman natin na itong si Hagar, wala siyang say kasi nga, slave lang siya eh. Hagar, hindi niya ginusto na maging asawa ni Abraham kasi nagdesisyon yung amo niya. Di ba? Yung amo nun, kung ano sabihin, gagawin na lang. So makikita natin dito, Hagar's marriage to Abraham, hindi proper. Kasi nga, itong si Abraham at Sarah, mag-asawa talaga sila eh. Hindi pa pwedeng, sabi nga, dalawang reyna sa isang bubong. Makita natin, in Genesis chapter 16 verse 4, Hagar's marriage to Abraham. In verse 4, sabi ng Bible, "And he went in unto Hagar." Eto na, yung bunga ng kanilang maling desisyon. "And she conceived," nagbunga. "And when she saw that he had conceived, her mistress was despised in her eyes." So dito in verse 4, kung titignan natin, parang mali si Hagar. Okay? Sabi ng Bible, nung si Hagar daw ay nabuntis, minaliit niya na si Sarah na kanyang amo. Which is, kung titignan po natin, hindi naman gagawin ni Hagar to kundi pa siya ng amo niya eh. Siguro nung si Hagar, nangangarap din na sana makapangasawa din ako ng ganyan. Nangyari sa buhay niya. And as we look sa ating pong pagpapatuloy na mensahe ng Panginoon,
After Hagar conceives, she began to look down upon Sarai. Nung si Hagar ay naglihi, sa Tagalog, binaliwala niya na yung amo niya na si Sarah. There is conception in this verse, paglilihi. And there is contempt in this verse, paghahamak. The following verse, merong conception, paglilihi, sa kabila ng paglilihi, merong paghahamak. Tingnan natin in verse 5. Genesis chapter 16, verse 5. And Sarai said unto Abraham, na-realize na ni Sarai yung maling decision niya. Baga sabi nga, naumpog na yata. Verse 5, and Sarai said unto Abraham, my wrong be upon thee. I have given my maid into my bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. And the Lord judged between me and thee. Sabi ni Sarai dito, parang mali yata yung desisyon ko. Kasi, gusto ko lamang magkaroon tayo ng anak. At ang ginawa ko, binigay ko sa iyo yung maid ko, yung katulong natin. E nung naglihi naman na siya, binaliwala niya ako. Kumbaga dito, sinisisi niya rin sarili niya eh. So sa buhay po natin, may mga ganyang senaryo na akala natin tama yung desisyon natin, and one time marirealize na parang may mali. Meron namang faith, pwede naman mag-pray sa Panginoon, nabigyan kami ng anak. Siguro ganun yung sinabi ni Sarah. Okay, in verse 6, tignan po natin, Genesis 16 verse 6. But Abraham said unto Sarai, behold, thy maid is in thy hand. Sabi ni Abraham, so kasalanan ko pa ngayon, sabi ni Abraham. Ako sinisisi mo. Ikaw ang nagdesisyon. Ikaw ang may hawak dyan sa katulong natin. Sabi niya po dito, but Abraham said unto Sarai, behold, thy maid is thy hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. Ito niyo po nakakalungkot po sa buhay ni Hagar. Si Hagar, wala naman siya sigurong ibang gawin. Siguro to provide for her family kasi siguro single pa siya. Kaya siya nagpakaalipin doon para makatulong din sa magulang niya. Hindi niya naman sukat akalain na aabot sa ganitong bagay eh. Sabi ni Abraham, sige, total lang, ganito na yung nangyari. Kung ano maganda sa paningin mo, gawin mo. At sabi ng verse 6, hindi na maganda ang trato ni Sarah kay Hagar. Now, there's something wrong in this marriage. Okay? Sabi ng Proverbs 30 verse 20 sa Tagalog, gayon ang lakad ng mga ngalunnyang babae. Napakasakit naman ng verse na to. Siya'y kumakain at nagpapahid ng kanyang bibig at nagsasabi, hindi ako gumawa ng kasamaan. Look at this verse. Siyang may palpak na desisyon, ibabalin niya sa iba yung kasalanan niya. Di ba ganyan tayo sa buhay natin? Tayo yung may palpak na desisyon, maghahanap tayo ng ituturo natin kung sinong mabiblame. Kita niyo po, hindi naman siguro magkakaroon ng family trouble kung itong si Sarah at si Abraham na nalangin sa Panginoon. Si Hagar, excuse na natin yan kasi, believe, ignorante naman siguro wala namang alam sa salita ng Diyos yan eh. Galing nga sa Egypt po yun eh. Pero kung titignan po natin, ang isang makadiyos na ilaw ng tahanan ay hindi engaged sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Like decision making. Ang pagkakaroon ng affair ni Hagar kay Abraham ay nakita at nakikita ng Diyos. Alam po ng Diyos yun, and God is aware of that. Ang banal na pag-ibig ng isang ina ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. Tingnan niyo po yung behavior ni Sarah, di ba? Hindi na ako magkaanak. Sige na, sumiping ka na sa sumiping ka na sa maid ko. Ang bira, kung ako yung asawa ko, papamigay ko sa iba. Hindi na. Ang haba na tinravel ko, simula Cubao hanggang Antique, stand up lang, tapos papamimigay ko ng asawa ko. Hindi na, oy. Di ba? Ako naghirap, tapos ibibigay ko lang sa'yo. Hindi na. Itong si Sarah, nag-take over ang kanyang laman. Biro mo, first love mo, papamigay mo. Ganon din po sa buhay natin. First love natin ng Panginoon, pinamimigay po natin. Di ba? Mga nanay, minsan, first love natin ng Panginoon, mas pinamimigay pa natin. Hindi man tayo ganito, pero makita pa natin, ano ba yung banal na pag-ibig? Sacred marriage. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. Charity suffereth long. Etong si Sarah, hindi naging pasensyosa na magkaroon ng anak, manalangin. Shortcut ang kanyang pananampalataya. And it's kind. Kabaitan ba yun? Bigay mo yung asawa mo, hindi kabaitan yun. At sabi po ng Bible, charity envieth not. Si Sarah ay nainggit siya eh.
Wala pa akong anak eh. Wala kang anak, di ka manalangin ka. Diba? Sabi po dito, charity wanted not itself is not puffed up. Nung nalaman niya nagkamali siya, imbis na sisihin yung sarili niya, ipinasa niya pa sa iba yung mali. Diba? In verse 5, tignan po natin. That not behave itself unseemly. Yung behavior daw na pag-ibig, banal na pag-ibig, maayos. Hindi po tayo perfecto, including ako dito, hindi po tayo perfecto. Pero dapat ang sinusunod natin pamantayan po ng Biblia. At sabi, does not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Itong si Sarai, seeketh not her own. Ang ginawa niya, hinanap niya yung sarili niya eh. Sa iba, tinignan niya yung sarili niya sa iba. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng isang asawa, ng isang nanay, dapat banal na po na pag-ibig. Banal na desisyon. So makikita po natin dito, Hagar's marriage to Abraham. Siyempre siguro itong si Hagar, hindi na siya makapalag. Diba? Hindi ako dito bias. Kumbaga tinitignan natin yung dalawang karakter po dito. Now, yun po yung una. Hagar's marriage to Abraham. Kung titignan natin, sa pagsasama ni Abraham at saka ni Hagar, nag-cause ng family trouble. Family problem. Kaya dito po papasok ng ating pangalawang puntos in Genesis chapter 16, verse 5 to 6, Hagar's mistreatment by Sarai. Tandaan po natin, kung bakit nagkakaroon siguro ng mistreatment sa buhay natin, lagi naman ang ugat niyan, kasalanan po eh. Kung hindi ikaw nagkaroon ng kasalanan, yung kasama mo. Okay, in Genesis chapter 16, verse 5, isa-isahin po natin, verse by verse po tayo. Binanggit po natin in verse 6. So, hindi ko na po babasahin. Sabi ni Abraham, di ba, ikaw ang may hawak dyan? O sige, kung ano yung maganda sa paningin mo para mawala lang sa buhay natin yung si Hagar, gawin mo. Mistreatment. Hagar's mistreatment or Sarai, or Hagar's mistreatment by Sarai. After suffering harsh treatment from the prostrated Sarai, Hagar flees into desert. Pag sinabing desert, a picture of nothing, no hope. Kaya tingnan natin si Sarai dito, hindi naman siya nag-complain eh. Si Sarai nung umalis na lang siya eh, wala siyang sinisi. Sabi niya, iwas na lang muna ako, palamig na lang muna ako. Pero malalaman natin mamaya na study shows na ang pagre-research, nasa may gitna na po siya ng Egypt eh. Pabalik na po siya dun sa Egypt. Now, whatever mistreatment na pinagdadaanan po natin mga nanay, yun mga nanay po, let me tell you, God will be the judge. Ang Panginoon po ang sadyang hukom. Psalm 7 verse 8, the Lord shall judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to mine integrity that is in me. Ano pong nangyari kay Hagar? Si Hagar, syempre, pansinin niyo po, si Hagar litrato ng single parent to eh. Imagine mo, single mother pala, buntis. Tapos, pagkatapos siyang, di ba, maging panakip butas, hindi siya tinrato ng maayos, umalis siya. Imagine niyo yung ganun. Or in short, wala po siyang kakampi. Walang kakalinga sa kanya. Mistreatment. Tingnan po natin sabi ng Deuteronomy 24 verse 14. Ang batas patungkol sa mga mahihirap. Deuteronomy 24 verse 14 po. Deuteronomy 24 verse 14 lang. Tingnan po natin 24 verse 14. Book of Law to eh. Deuteronomy 24 verse 14. Ito po yung sabi ng Bible, Thou shalt not oppress an hard servant that is poor and needy. Hagar is poor and needy, kaya nga slave eh. Pero ano sabi ng Panginoon doon? Kung meron ka mang katulong na mahirap, huwag mong apihin. Huwag mong tratuhin na hindi maganda. Whether he be of thy brethren or thy strangers that are in thy land, within thy gates. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia. So, whatever mistreatment, mga nanay, ang Panginoon ang siyang hukom. Proverbs 22 verse 22, tignan po natin, next verse. Proverbs 22 verse 22, ano pong sabi ng Bible? Rob not the poor, because he is poor. Neither oppress the afflicted in the gate. Makikita po natin itong si Hagar, afflicted siya. Oppressed siya. Api siya dito.
Pero hindi natin tinotolerate yung kanyang ginawa. Nangyari yung mga bagay na yun because of bad decision. Because the flesh is taken over sa buhay po ni Sarai. Proverbs 27 verse 8, ito po yung nangyari kay Hagar. As a man, as a bird that wandereth from nest, so is a man that wandereth from his place. Si Hagar po parang isang ibon na nahiwalay sa kanyang pugad. Walang tutuluyan, walang refuge, walang magmamahal sa kanya, wala siyang balikat na masasandalan, wala siya sigurong sister na maka-fellowship. Habang inaaral ko ito, naiyak ako eh. Naranasan nyo na ba yung wala kang sasandalan? Feeling mo, down ka, api ka. Pero gusto ko sabihin sa inyo, God sees everything. Kaya nga dito, ang Panginoon dito, He's El Roy. The God who sees. Salamat na lang po tayo ang Panginoon, hindi bulag. So makita po natin dito, Hagar's mistreatment. Hindi po maganda nangyayari po kay Hagar dito. Pero alam nyo mamaya, makikita po natin yung challenge. Makikita po natin. In Genesis chapter 16, may mistreatment man sa kanyang buhay, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, if you have mistreatment, mga nanay po na nandito, God wants to meet you tonight. So Genesis chapter 16, verse 7 to 14, Hagar's meeting with the Lord. That's praise God sa buhay po ni Hagar. Hagar's meeting with the Lord. Wala siyang masandalan eh. Wala po siyang mapapuntahan. Pero alam niyo ang Panginoon, nakita siya eh. In verse 7, tignan po natin. Genesis chapter 16, elaborate po natin itong verse by verse. Genesis chapter 16, verse 7. Di ba, lungkot na si Hagar. Siguro nandun siya sa may disyerto. Wala man nagmamahal sa akin. Itong dinadala ko, walang magiging tatay. Tapos nagtatrabaho pa ako, nawalan pa ako ng trabaho. Baka may mga problema dito, kawalan ng trabaho. Single parent ka, hindi mo kayang buhayin yung anak mo kasi iniwan ka ng asawa mo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, in verse 7 to 14, ang Panginoon, ayaw na tayo manatiling ganun sa mga nanay po. Genesis chapter 16, verse 7. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way of Shur. And he said, Hagar, Sarah's maid, whence comest thou? Sabi ng angel sa kanya, Hagar, alipin ni Sarah saan ka galing? Sabi po dito, and whither wilt thou go? Saan ka pupunta? Ngayong gabi, hindi tinatanong sa atin ng Panginoon. Mga nanay, kung saan ka galing ng problema, tinatanong ng Panginoon. Mother, saan ka galing ang problema mo? Saan ka pupunta? Maybe papunta na tayo sa pag-give up, pag-give up bilang ilaw ng tahanan. Maybe pag-give up na tayo kasi hindi tayo na-appreciate. But God sees everything. In verse 8, whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. Tumakas kasi ako sa amo ko kasi hindi na magandang trato sa akin. In verse 8, and verse 9, and the angel of the Lord said unto her, ito magandang advice. No, yung problema, huwag nating takasan. Harapin natin. Sabi ng anghelo yung advice, and the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress and submit thyself under her hands. Sabi ng angel kay Sarai, ay Hagar, huwag ka manatiling ganyan. Maganda, ayusin mo yan. Balik ka sa amo mo, magpasakop ka kung ano mang mangyari, kung mali man desisyon nila, balik ka doon. May purpose. So makita natin the advice from the Lord through the angel. So hindi lang po matatapos sa advice. Ang Panginoon, kaya ang Panginoon natin, Diyos na sigurado eh. In verse 10, God assures to Hagar, yung assurance, in verse 10. Tignan natin na in verse 10. Genesis 16 verse 10. And the angel of the Lord said unto her, so balik ka doon. Ang Panginoon may promise sa iyo, Hagar. Hindi bulag ang Panginoon sa pinagdaraanan mo. And the angel of the Lord said unto her, behold, thou art with child. Sabi ng Panginoon sa Hagar, huwag kang titignan tignan mo yung anak mo. Magkakaroon ka ng anak. Tignan mo yung blessing. Sabi ng angel of the Lord, verse 10, Genesis 16 verse 10. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly. Sabi ng Panginoon ng angel kay Hagar, Hagar, yung seed mo, imumultiply ko exceedingly. Dadami kayo. That it shall not be numbered for multitude. Alam naman natin, the son of promise, si Isaac.
Pero alam nyo, naging balanse dito ng Panginoon. Nakita niya yung kalungkutan ng isang single mother, single parent na wala nagmamahal, at ang Panginoon aware sa kanyang pinagdaraanan. In verse 11, "And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael." Ano ibig sabihin? Because the Lord had heard thy affliction. Sabi ng Panginoon kay Hagar, Hagar, ang Panginoon hindi lang bulag, ang Panginoon hindi rin bingi, kaya magkakaroon ka ng anak ng pangalan Ishmael na kung saan ang Diyos narinig ang iyong pagtangis o kalungkutan. Sa mga nanay po dito, sometimes wala tayong mapupuntahan, di ba? No one to turn to. Sabi nga, there's a God that is aware. Merong Diyos na hindi po bingi. Kaya po makita po natin, sa buhay po ni Hagar, baga dito, ginanahan na siya eh. Tignan po natin in verse, anong verse na po tayo? In verse 12, ito nga lang, "And he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also her look after him that seeth me?" So makikita natin dito sa verse 11, ang ibig sabihin ng Panginoon o ng Ishmael o anak niya, "The Lord, I heard thy affliction." Dito in verse 13, hindi ito yung Panginoon natin is Elroy. Sa mga nanay, gusto ko pong mag-sink in sa mga mind po ninyo that God is our God is Elroy. God sees everything. Nakikita niya, hindi siya bulag. So, we can see, dito po, Hagar's meeting with the Lord, yung ating pong third point. The story of Hagar offers so much hope to us today. As individuals, we know that God sees and hears our misery, provides for our desperate needs, and shows love to us even we are outcasts. And as a community, we learn from them that God fights for the oppressed and does not show favoritism to the privileged kapag mali. Kahit privilege pa tayo, kapag mali ang ginagawa natin, hindi papayag ang Panginoon na may naaapi. Kaya nanay, kung may naaapi dito, kakampi mo ang Diyos. Wala ka mang kakampi, kakampi mo ang Diyos. Like Hagar. Sabi nga ng Proverbs 15 verse 3, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good." The desert of Shur, being between the south of Canaan, where Hebron was situated, and Egypt, it is likely that Hagar was returning to her own country. So yung pinuntahan po na desert ni Hagar na Shur, nandoon po yung south of Canaan, where Hebron was situated, at malapit na po yung Egypt doon. It looks like na ito pong si Hagar, babalik na po doon sa may Egypt. But look at Genesis chapter 16 verse 8 and 9. Tignan po natin in verse 9. Genesis 16 verse 9. Tignan niyo po "And the angel of the Lord said unto her," balik ka doon. Mga nanay, hindi pa tapos ang laban. Kung ano man nasimulan natin sa pagpapalaki sa mga anak, balik tayo doon. Ngayon ka pa ba susuko sa maraming victory na binigay sa iyo ng Panginoon? So makikita natin ang Panginoon, hindi po siya bulag sa mga pinagdaraanan po natin. Ecclesiastes chapter 10 verse 4, sabi ng anghel sa kanya, magpasakop ka doon. May blessing sa pagpapasakop kahit anong mangyari. At higit sa lahat, magpasakop ka sa kalooban ng Panginoon. At mamaya yung will ng Panginoon, makikita po natin. Ecclesiastes 10 verse 4, "If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place, for yielding pacifieth great offenses." Sabi ng Ecclesiastes, kung yung amo mo hindi ka tinrato ng maayos, sige, pasakop ka lang. May blessing doon. Especially sa kalooban niya. And as we can see in Ephesians chapter 5 verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ang isang taong nagpapasakop, mga kapatid, kapag siya nagkamali, hindi niya i-blame sa iba. Kapag ang asawang babae nagpapasakop sa Diyos, basic na lang sa kanya magpasakop sa mga tao sa paligid. Especially to her husband. When God hears your affliction, He will allow us to forget and to be fruitful more in our lives. Kapag ang Diyos
narinig ang ating mga pagtangis, kalungkutan, kawalan, inaalaw niya yung mga bagay niya para mas maging fruitful pa tayo eh. Nakita ko po dito yung same scenario sa buhay po ni Joseph. Marami siyang pinagdaanan. Even his brethren, pinagtangkaan siyang patayin. Pero in Genesis chapter 41, verse 51 to 52, kagaya sa buhay ni Joseph, and Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, He had made me forget all my toil and my father's house. And the name of the second called Ephraim, for God had caused me to be fruitful in the land of my affliction. Alam niyo po yung kinalalagyan ni Hagar? Sa piling ni Abraham at Sarah, land of affliction doon eh. Pero those affliction ay inaalaw ng Panginoon para tayo maging fruitful at makalimutan yung mga bagay-bagay. Kaya kasabi ng anghel, sige balik ka lang doon. May sorpresa sa iyo ang Panginoon. Ano man ang nangyari sa may sorpresa sa iyo ang Panginoon. Now, Hagar become fruitful through Ishmael. Paano siya naging fruitful? Kasi narinig ng Diyos ang kanyang mga kalungkutan, pagtangis, pag-iyak. That's why, meron mang mistreatment, okay, meron man na-meet siya ng Panginoon, tingnan po natin Genesis chapter 16, verse 15 to 16. Itong si Hagar, nakinig siya sa anghel eh. I believe, nakinig siya sa anghel. No? Buti pa itong Egyptian, nakinig sa anghel eh. Genesis chapter 16, verse 15 to 16. And Hagar bare Abraham a son, and Abraham called his son's name, which Hagar bare Ishmael. In verse 15, sinabi ba ni Hagar, pinalaglag niya si Ishmael? Ha? Sabi, isinilang niya. Okay, in verse 16. And Abraham was 86 years old when Hagar bare Ishmael to Abraham. In Genesis chapter 16, verse 15 to 16, we can see our last point, Hagar's mothering of Ishmael. She gives birth to Ishmael when Abraham is 86 years old. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, dahil si Hagar nakinig sa sinabi ng anghel, kahit hindi ba siya tinrato na may magandang, hindi siya tinrato na maganda sa buhay niya, hindi tumigil ang pagiging nanay ni Hagar kay Ishmael. Ganun din po sa buhay natin. Nanay, huwag po sanang titigil ang pagiging nanay niyo po. Dahil kailangan po kayo ng mga anak. Kailangan po namin kayo. Mga nanay na nakaka-experience ng katulad kay Hagar, na outcast, senseless feelings, ano pong matututunan natin dito? In spite of Hagar's heartaches in life, she continues to be a mother. She kept the main thing. Ano po yung main thing na yon? Performing her role as a mother. What happened? Nung ginawa po ni Hagar yon, naisulat pa sa Bible both two sons of Abraham. Nangyari po, naisulat pa sa Bible. Umabot po sa New Testament. In Galatians chapter 4, verse 22, for it is written that Abraham had two sons, the one by bondmaid, the other by a free woman. Alam niyo po, nung I believe itong si Hagar, nakinig siya sa anghel, itong si Sarah, nakorek din siya. Nung si Sarah nakorek, nagrepent, nagkaroon ng bunga sa Isaac, the son of promise. So, in our conclusion, tignan po natin in Genesis chapter 25, verse 1. Genesis 25, verse 1. Then again, because Hagar listened to the angel of the Lord, then again Abraham took a wife, and her name was Keturah. Verse 1 then again, Abraham took a wife, her name was Keturah. I believe, pagkatapos ito pong mamatay ni Sarah, ano pangasawa ni Abraham? Si Hagar. Keturah and Hagar ay isa. Ni-research ko po. Nagtanong din ako sa mga pastor Who is Keturah? Keturah was one of Abraham's wife. The rabbis describe her as a woman of virtue, for which she was worthy of being joined to Abraham. Though the Torah described them separately, that rabbis often identify Keturah with Hagar, who they say come back to remarry Abraham after Sarah's death. Dahil sa pagiging matiisin ni Hagar, na pangasawa niya ulit si Abraham,
when Sarah died. So this time, legal na. Kasi balo na si Abraham eh. So makikita po natin, sa mga nanay po na nandito ngayon, it could be, maging miserable po yung buhay natin. Pero lagi natin tatandaan na ang Diyos may mercy. Si Hagar, wala na siyang pag-asa sa sarili niya. May senseless feeling na siya. Wala na akong kwenta, walang tatay itong anak ko eh. Balik na lang ako. Pero niyo yung Panginoon, hindi bulag, hindi bingi sa kanyang mga pinagdaraanan. Kaya in verse 11, inutusan ng Panginoon kanyang anghel, bigyan mo nga ng payo to si Hagar na bumalik doon. Si Hagar, may mistreatment man, hindi nag-stop yung pagiging nanay niya. Marahil dito, sa kalagitnaan, gusto na mag-stop na maging nanay. Alam niyo po, being a mother sa privilege. Kasi hindi lahat nagkakaroon po ng anak. Maybe merong nanay dito pag-give up na sa gawain, sa ministry. Pero lagi nating tatandaan, our God is El Roy. God sees everything. At sa anak niya si Ishmael, ang Diyos ay hindi bingi. Kaya mga nanay po dito, we encourage you, patuloy lang po kayo maging ilaw ng tahanan. May affliction man, may problema man dumating, ano man ang pagsubok na dumating, itong si Hagar, hindi niya po pinalaglag si Ishmael. Hindi niya pinatay. Sinilang niya pa nga eh. So ibig sabihin, itong si Hagar, nakinig siya dun sa anghel, nung nakinig siya sa anghel, sa advice from the Lord through angel, ano nangyari? Nung nawala si Sarah, binalikan po siya ni Abraham. There is always a blessing po. Kung tayo hindi natin pangungunahan yung desisyon ng Panginoon. Si Sarah, isang litrato na isang nanay pinangungunahan ng Panginoon. Nakalimutan manalangin. Si Hagar, isang litrato naman ng isang nanay na afflicted because of wrong decision. Pero ang Panginoon hindi siya kinalimutan. Hindi bingi ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon sige magkakaroon ka ng anak, ang pangalan ni Ishmael. At mag-multiply din yung seed. Because Ishmael means, God heard thy affliction. So, sa buhay po natin, tayo ang magdidesisyon. Mag-remain ba tayong miserable o kukunin natin yung mercy ng Panginoon? Ulitin ko po magre-remain ba tayong miserable sa buhay o kukunin natin yung mercy ng Panginoon? Hagar, grab the mercy of God sa kanyang buhay. That's why, ano man ang nangyari sa kanyang buhay, naging makulay po ang kanyang buhay. Although Ishmael ay talagang resulta ng maling desisyon sa buhay, pero makikita po natin ang Diyos kailanman hindi naging bingi. Tayo naging bingi. Ang Diyos kailanman hindi naging bulag. That's why God sees everything sa buhay po, especially sa mga nanay po ngayon. Nanay, huwag kayong malungkot kung nasa bahay lang po kayo. Kasi yung ginagawa ninyo po, biblical. To be a housekeeper is not cheap. To be a housekeeper or to be the keepers of the home ay commendation ng Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot. Ganto lang ako. Hindi, biblical po yung ginagawa mo. And when God sees the mother doing biblical things, God will bless. Hindi man sa material na bagay, pero yung nanay na biblical na sa bahay, kung hindi pagpapalain yung bahay, yung mga anak lalaking maayos kasi naturuan ng Biblia, ang nanay full-time mommy. Diba? Hindi man perfecto ang anak, pero yung anak lalaking may galang sa mga tao. Kaya sa mga nanay po dito, kung kayo pag-give up na, gusto ko pong sabihin sa inyo, naririnig ng Diyos ang lahat at nakikita ng Diyos ang lahat. Sa buhay ni Hagar, gusto niya nang tuldukan yung sarili niya Kasi sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Balik ka dun sa amo mo, pasakop ka. Yun nangyari, binalikan siya ni Abraham nung wala nang asawa si Abraham. Okay? So ngayong gabi, sana po naging magpapala po sa atin yun. At sa mga nanay po dito, na-empower tayo kahit papaano. Happy Mother's Day po sa inyo. At magpatuloy lang po kayo maging ilaw ng tahanan. Huwag po kayo tumigil maging ilaw ng tahanan. Tayo po manalangin. Panginoon, sa gabing ito, kami po ay
nagpupurit ng kapasalamat. Sa buhay po ni Hagar, Panginoon, makita po namin na litrato sumasalamin din sa amin, Panginoon, na walang mapagsabihan, walang madaingan ng problema, there is no shoulder to cry on. Pero sabi ng 1 Peter 5 verse 7, casting all our cares upon you, for He careth for us, Panginoon. Kayo yung Diyos na may pakialam. Lord, nawa matuto po kami sa dalawang nanay na ito, na kay Sarah, Panginoon, na hindi ang flesh namin ang mangibabaw, magdesisyon, hindi ka namin pangunahan. Lord, ang aming po panalangin, Panginoon, bawat nanay po, dito po sa aming simbahan, pangunahan niyo po. Lord, gwardyahan niyo po yung kanilang pagiging nanay, palakasin mo yung kanilang kalooban, at maging matibay sila sa inyo pong salita. Panghawakan po nila, Panginoon, yung kalooban, ang iyong pangako na ni minsan, Lord, hindi ka mangiiwan. Ni minsan, Lord, hindi ka naging bulag. Ni minsan, Lord, hindi ka naging bingi sa mga problema nila. Lord, hindi man po nila masabi sa amin, but I pray, Lord, na sila po ay kukuha o hugot ng lakas sa inyo po. Lord, we believe na may kinakausap ka ngayong gabi. Kung meron pong nanay dito, trying to give up, trying to throw the towel, trying to surrender, I pray, Lord, that mother will grab your mercy. Because, Panginoon, your mercy, Panginoon, can do everything sa buhay po ng isang taong didepende, Panginoon, sa iyo. Lord, maghamon ka ngayong gabi. I pray, Lord, sa bawat isa, na kami rin po mga asawang lalaki na matuto kami mag-appreciate sa mga asawa po namin na nagiging tapat sa amin. Nagpapagal para kami ay mapakain, maplansyang damit. Kaya, Lord, we commend them. At salamat po, Panginoon, dahil binigay niyo po, Panginoon, sila sa amin. They are not perfect, but at least, Lord, sila po ay godly. Kaya salamat, Panginoon, dahil pwede po namin silang iwan sa tahanan nag-iisa. Salamat, Lord, for a faithful wife. And help us, Lord, to be faithful also, Panginoon, sa inyo. Whatever it takes, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.